Blessed day mga kapatid. So siguro ilan sa inyo ay nalaman nyo na or napakinggan, napanood sa news ang nangyaring lindol sa Sarangani at sa Davao na kung saan ay umabot ng 7.8 magnitude. So ano ba ang kahihinatnan ng lindol na ito? Ano ang mangyayari pagkatapos ng lindol na ito na 7.8? So panoorin natin itong video ito mga kapatid. Ay, Diyos ko, Lord! Ah! Wala! Ay, Diyos ko, Lord! Ay, Moses! Lord! Ay, Pensay! Ay, Diyos ko! Sa puso kang linog! Ay, pre! 9:46 ng umaga, magnitude 4.0, 35 kilometro sa timog kanluran ng Balut Island, Sarangani. Ramdam ito ng mga residente bilang malakas na pagyanig. 9:35 ng umaga, magnitude 4.0, 20 kilometro sa timog kanluran ng Balut Island. Isa na namang malakas na pagyanig na nagdulot ng pangamba sa mga tao. 9:57 ng umaga, magnitude 4.2, 20 kilometro sa timog kanluran ng Balut Island. Mas malakas ito kumpara sa nauna at patuloy na nagpaalala sa atin ng aktibong seismic activity sa lugar. 8:55 ng umaga, magnitude 6.7, 17 kilometro hilaga ng Balut Island. Isa itong major quake na nagdulot ng matinding pagyanig sa Sarangani at Davao Occidental. At mga kababayan, ang pinakamalakas sa lahat ay ang magnitude 7.8 earthquake na tumama bandang 7:37 ng umaga, 32 kilometro sa timog kanluran ng Maasim, Sarangani. Ayon sa PVOLS, umabot ito sa intensity 7 sa General Santos City na itinuturing na destructive. Dahil dito, naglabas ng tsunami warning para sa mga coastal areas ng Mindanao. Ang mga alon ay inaasahang higit sa 1 metro ang taas, kaya agad na pinayuhan ang mga residente na lumikas patungo sa mas mataas na lugar. Kasunod ng malakas na lindol, nagkaroon ng mga aftershocks. Isa sa mga naitala ay magnitude 2.4 bandang 8:28 ng umaga, malapit sa Balut Island. Bagamat mahina, ito ay patunay na patuloy ang paggalaw ng fault at dapat tayong manatiling alerto. Mga kapatid, ano ba ang kaugnayan ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa at sa iba't ibang parte ng bansa kung bakit ba nagkakaroon ng lindol, pagbaha at mga digmaan itong mga nakaraang buwan pa lang na kung saan ay naganap sa Ukraine, Russia, Israel, Gaza at sa gitnang silangan o sa Middle East. So basahin natin na matatagpuan sa Book of Lucas chapter 21 verse 10. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. 11. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang lugar at makakakita kayo ng mga nakakatakot at nakakamanghang palatandaan mula sa langit. So ito ay ang mga paghihirap at pag-uusig na darating. So basahin natin dito sa Mateo chapter 24 verse 7. Sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. So, yun ay tinatalakay din ni Jesus na kung saan ay patungkol din sa mga paghihirap at pag-uusig. Binasa ko sa inyo kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga disaster na lindol at mga digmaan sa iba't ibang parte ng bansa dahil ito ay nakasaad dito sa Biblia na mensahe ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, ang ibig lamang na ipahiwatig ng ating Panginoong Jesus sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa ay kailangan natin talagang magsisi, mag-repent, at may humble heart at humility sa harap ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang lahat ng itong nangyayari, maipanawagan ulit sa atin na ating Panginoong Jesus na habang wala pang ating Panginoong Jesus, tayo ay magsisi na sa ating mga kasalanan. Dahil lumating man ang araw na kunin na tayo ng ating Panginoong Jesus, nandoon na humingi na tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesus. Dahil sa darating na second coming niya, kung hindi ka pa nakahingi ng tawad sa harap ng ating Panginoong Jesus, ay maaaring ikaw ay maitapon sa nagbabagang apoy, kapatid. Ano ang mas pipiliin mo? Ang mapasama sa kanyang kaharian sa kalangitan o ang maitapon ka sa nagbabagang apoy? Ito ay sa muli, ito ay senyales na nananawagan ng ating Panginoon sa lahat ng mga tao, sa lahat ng bansa, na kailangan kayo ay makapagsisi na
dahil ito ay pahiwatig lamang na malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesus. So, kanina ako ay nagbabasa sa Isaias, okay? Meron dito na sinabi ang ating Panginoong Jesus sa mga taga-Israelites. Kung ikukumpara natin yung mga sinasabi nating Panginoong Jesus sa mga taga-Israelites, na kumbaga is tayo ay pinagsasabihan din ng ating Panginoong Jesus. So, basahin natin. Inang morning, habang ako ay nagbabasa sa Isaias, kaya pala ako ay kinausap na naman ng ating Panginoong Jesus na ako ay magbasa sa Isaias. Kahapon ako nag-start na magbasa ng Isaias. Okay? So, ako ay nag-continue ngayong umaga dahil hindi pa ako tapos sa book of Isaias. Dahil pala sa meron na naman nangyari yung kaganapan, dahil nga sa nagkaroon pala ng lindol na ibigay pahiwatig ang ating Panginoong Jesus para sa inyong lahat, para sa ating lahat. Okay, so basahin ko sa inyo kung ano ba ang lalaman na sinasabi ng ating Panginoon sa book of Isaias. Ito ay nasa verse 1. Nandito yung talagang galit na galit ang ating Panginoong Jesus. Ito ay ang makasalanang bansa, ay ang Israel. So hindi lang naman ang Israel ang makasalanang bansa ngayon, di ba? Lahat ng mundo ay makasalanan. Okay, mga kapatid, kaya nga di ba, ang ating Panginoon, bago dumating siya, ay marami na ang nagsasabi sa inyong lahat na bumalik na sa ating Panginoong Jesus, humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na nagawa bago pa dumating ang ating Panginoong Jesus. Yun ang panawagan ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng bansa, to all nations. Yun ang gusto mangyari ng ating Panginoong Jesus. Repent, repent mga kapatid. Dahil sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, yan ay senyales ng ating Panginoon na siya ay paparating na. Kaya kung ikaw, kapatid, ay hindi ka pa nakakapaghingi ng tawad sa ating Panginoong Jesus, umpisahan mo na kapatid ngayon na. Huwag mo na ipabukas o sa susunod na bukas o sa susunod na buwan. Ngayon na kapatid, kapag napanood mo itong video ito, ay nagpapahiwatig ang Panginoong Jesus ay tinatawag ka na, bumalik ka na sa Kanya, okay? Wala kang mararamdaman na any condemnation sa ating Panginoong Jesus. Gaano ka man makasalanan ay tatanggapin ka at papatawarin ka. Ora mismo na ating Panginoong Jesus kapag ka ang iyong repentance prayer ay nasa puso mo, bukas sa loob mo, okay? Papatawarin ka na ating Panginoong Jesus. So, dumako muna tayo sa Isaiah chapter 1. So, ito ay ang makasalanang bansa. Ito nga ay ang Israel, okay? So, ang sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus sa verse 4, sila ay bansang makasalanan, mga taong punong-puno ng kasamaan, lahi ng mga gumagawa ng masama at mapaminsala. Itinakwil nila at tinutya ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel at siya ay tinalikuran nila. So, biruin nyo yun, mga kapatid. Sinasabi ng ating Panginoong Jesus na sila ay bansang makasalanan. Ito ay bansang Israel ang tinutukoy dito, katulad ng sinabi ko kanina. Pero dahil nga sa hindi lang Israel ang makasalanan, lahat ng bansa ay makasalanan, di ba? Mga kapatid, ang ating Panginoon ay nananawagan sa lahat ng nations na humingi ng tawad. Ang mga taong hindi pa bumabalik at hindi pa humingi ng tawad sa ating Panginoong Jesus. Dahil sinasabi niya nga dito, di ba, lahi ng mga gumagawa ng masama at mapaminsala. At nandoon pa na itinakwil at kinutya ang ating Panginoong Jesus. Di ba, marami din tayo napapanood na mga kinukutya nila, sinasabihan nila na hindi maganda ang ating Panginoong Jesus. Di ba, meron tayong napapanood na sa araw na yun na nagmak sila sa ating Panginoong Jesus.